10 pinto na ang isinara sa kanyang harapan. Para kay Bituin Ramos, ang bawat pagkatok sa pinto ng mga opisina ay hindi na lamang paghahanap ng trabaho. Isa na itong desperadong pagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang tanging natatanggap niya ay ang malamig na tunog ng pagsasara, isang tunog na sumasalamin sa pagsasara na rin ng kanyang pag-asa. Habang binabaybay ang maingay at magulong kalsada ng lungsod ng Arawan, pabalik sa kanilang munting barong-barong sa baryo Dagat-Dagatan, ramdam ni Bituin ang bigat ng bawat hakbang. Ang init ng sikat ng araw ay wala sa kalingkingan ng apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Apoy ng pag-aalala at unti-unting panlalamig. Hawak niya sa kamay ang huling 2 piraso ng barya. Hindi sapat para sa gamot, hindi sapat kahit para sa isang tasang lugaw. Pagpasok niya sa kanilang tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, isang mahinang pag-ubo ang sumalubong sa kanya. Nakahiga sa isang lumang banig si Sinag, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Namumutla ang mga labi nito at bahagyang nanginginig sa init ng lagnat. "Nanay," bulong ng bata, ang mga matay hirap na imulat. "Gutom na po ako, nanay." Ang 4 na salitang iyon ay tila isang punyal na sabay-sabay na itinarak sa puso ni Bituin. Bawat pantig ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Isang ina na hindi man lang mapakain ang sariling anak. Yumuko siya at hinaplos ang nag-iinit na noo ni Sinag. Pilit nang ngumiti kahit ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Sandali lang anak ha, gagawa si nanay ng paraan." Ngunit anong paraan? Saan siya kukuha ng awa sa isang mundong mailap ang pagkalinga? Nang gabing iyon, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na dati iniiwasan niya, ang hilera ng mga magagarang restaurant sa sentro ng lungsod. Mula sa madilim na eskinita sa tapat, pinanood ni Bituin ang isang mundo na napakalayo sa realidad niya. Mga ilaw na kulay ginto, mga taong nakasuot ng magagandang damit, ang tunog ng matinis na halakhak at nag-uumpugang mga kopita ng alak. Isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila, ngunit para kay Bituin, iyon ay isang pader na hindi niya kailanman magigiba. Kumalam ang sarili niyang sikmura, isang paalala na hindi lang si Sinag ang nagugutom. Ang kahihiyan ay isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ngunit ang imahe ng namumutlang mukha ni Sinag ay mas malakas. Huminga siya ng malalim, nilunok ang lahat ng natitira niyang pride at tinahakang daan patungo sa likuran ng isa sa mga restaurant. Ang lugar kung saan itinatapon ang mga tira-tira. Ang amoy ng basura ay masangsang, ngunit para kay Bituin, ito ang amoy ng posibleng kaligtasan. Nagtago siya sa isang sulok, naghihintay. Maya-maya, isang pinto ang bumukas at isang lalaking nakaunipormeng puti ang lumabas. Bit-bit ang isang malaking itim na supot ng basura. Inihagis niya ito sa basurahan ng walang pag-iingat. Mabilis na lumapit si Bituin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang supot, isang boses ang nagpatigil sa kanya. Hindi isang boses, isang presensya. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng nag-iisang ilaw sa eskinita. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit. Ang sapatos ay kumikinang kahit sa dilim. May hawak itong isang paper bag mula sa restaurant, isang box na halos puno pa ng pagkain. Malamig ang kanyang mukha, walang emosyon, at ang mga matay tila isang malalim at madilim na karagatan. Nakita ni Bituin ang pagkunot ng noo nito habang papalapit ito sa mismong basurahan kung saan siya nakatayo. Itatapon niya ang pagkaing maaaring maging lunas sa lagnat ng kanyang anak. Sa isang iglap, nawala ang takot at kahihiyan ni Bituin. Napalitan ito ng isang klase ng tapang na tanging isang ina lang ang makakaramdam. Humarap siya sa lalaki. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagmakaawa. Tinitigan niya lamang ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ang nagsalita.
Isang pinaghalong pagmamakaawa, pagsuway at pagod. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Nakita ng lalaki ang gutom, ang desperasyon, at ang dignidad na pilit na pinanghahawakan ng babaeng nasa harap niya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Dahan-dahan, ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay mula sa basurahan. Iniabot nito ang paper bag kay Bituin. Nag-alinlangan si Bituin. Ang pagtanggap ba nito ay pag-amin ng kanyang pagkatalo? Ngunit muling pumasok sa isip niya si Sinag. Mabilis niyang kinuha ang paper bag. Ang mga daliri bahagyang nagkadikit sa mga daliri ng lalaki. Isang kuryenteng gumapang sa kanyang balat. Ang init mula sa kamay nito ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang titig. Salamat. Halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot ang lalaki. Tinalikuran lamang siya nito at naglakad palayo. Narinig ni Bituin ang marahang tunog ng mamahalin nitong sapatos sa semento. Sinundan ng pagsara ng pinto ng isang kotseng hindi niya man lang kayang pangalanan. Umandar ang makina at sa isang iglap, nawala na ito sa dilim. Naiwan si Bituin. Yakap-yakap ang paper bamag na tila isang kayamanan. Sa loob, amoy na amoy niya ang masarap na manok at kanin. Mainit pa. Habang nagmamadali siyang umuwi, dala ang biyaya mula sa isang estranghero, hindi niya namalayan na sa dulo ng madilim na kalye, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang makina ay tahimik na umaandar. Mula sa malayo, ang sasakyan ay isang anino lamang, isang lihim na tagamasid na marahang sumusunod sa bawat hakbang ng isang ina na ang tanging hangad ay mabuhay. Sa loob ng isang makintab na itim na sasakyan, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ito ay isang katahimikang binili ng milyon-milyong piso, soundproofed, tinted, isang bakal na kahon na naghihiwalay kay Amihan Montenegro mula sa mundong pinagmamasdan niya. Ngunit sa gabing iyon, walang halaga ang teknolohiya para harangan ang tanawing bumabasag sa kanyang puso. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng nanginginig na ilaw ng isang poste, tanaw niya ang anino ni Bituin na nagmamadaling pumasok sa isang barong-barong. Ang pinto, na isang piraso lang ng yero, ay maingat nitong isinara na tila ba may kayamanang itinatago sa loob. At para kay Bituin, mayroon nga. Hindi gumalaw si Amihan. Hinayaan niyang manatiling nakapark ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalye. Ang kanyang driver ay matagal nang pinaalis. Siya lang mag-isa. Siya at ang mga multo ng lugar na ito. Ilang minuto ang lumipas, isang munting liwanag mula sa gasera ang sumilip sa siwang ng dingding ng barong-barong gamit ang isang maliit at high-tech na binocular na laging nasa kanyang sasakyan. Sinilip ni Amihan ang siwang na yon. Ang nakita niya ay isang eksenang simple, ngunit para sa kanya, ito ay isang dagok. Nakaupo sa sahig si Bituin at ang kanyang anak. Maingat niyang binuksan ang paper bag at inilabas ang pagkain. Hinimay niya ang manok, inalis ang mga buto, at isinubo ito sa bata. Bawat subo ni Sinag ay tila isang patak ng lunas sa nag-aalab na puso ni Amihan. Napansin niyang halos hindi kumakain ang babae. Isang maliit na subo lang ng kanin at ang lahat ng laman ay ibinibigay niya sa kanyang anak. Ang tanawing iyon ay isang mitya. Biglang bumalik ang lahat. Ang mundo sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan ay naglaho. Napalitan ito ng putik, ng amoy ng estero, at ng pamilyar na kurot ng gutom sa kanyang sikmura. Nasa isip niya ngayon ang isang batang payat, gusgusin, nakikipagsiksikan sa iba pang mga bata. Ang pangalan niya ay Ann, isang panadero ang naghagis ng isang sopot ng mga natirang pandesal sa daan. Nagkagulo ang lahat, nagtulakan, nagsikuhan, nahulog si Ann sa putik, ngunit nagawa niyang makahablot ng isang piraso ng tinapay. Madumi,
may lupa. Ngunit para sa kanya, iyon ay ginto. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang inang may sakit na ang mga matay pagod na ngunit puno pa rin ng pagmamahal. "Anak," sabi nito sa mahinang boses, "kumain ka na." Ngunit hinati niya ang pandesal. Ang mas malaking piraso ay ibinigay niya sa kanyang ina. "Para po sa inyo, inay. Para lumakas kayo." Napapikit si amihan. Ramdam pa rin niya ang gaspang ng tinapay na yon sa kanyang dila. Ramdam pa rin niya ang sakit ng pagkawala. Ang babaeng iyon, si Bituin, ay ang ina niya. At ang batang iyon, si Sinag, ay siya. Magkaibang panahon, magkaibang mukha. Ngunit parehong kwento, parehong desperasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang pindot lang. At sumagot ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Marco. "Sir?" "Marco," sabi ni amihan. Ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may di maitatagong bigat. "I need a full background check on a woman named Bituin Ramos. She lives in Barrio Dagat-Dagatan. May anak siyang isa. Pangalan ay Sinag." "Right away, sir. May I ask the purpose?" "Huwag ka nang magtanong." Mabilis na sagot ni amihan. "And I need you to do something else. Arrange a job for her sa isa sa mga hotel natin. Janitorial staff. Anything. Just make sure it's stable and the pay is decent. More than decent." "Understood, sir." "One more thing, Marco," dagdag ni amihan. "This must be completely anonymous. Walang dapat makaalam na galing sa akin ang utos. No direct link to Montenegro Holdings. Create a foundation, a charity, anything. Just get it done." "Masusunod po, sir." Ibinaba ni amihan ang tawag. Tumingin siyang muli sa barong-barong. Ang ilaw sa loob ay namatay na. Marahil ay natutulog na sila, busog at panatag, kahit sa gabing iyon lang. Pinaandar niya ang makina at tahimik na umalis. Iniwan ang lugar na kinamumuhian niya, ngunit hindi niya kailanman magawang talikuran. Pagdating niya sa kanyang penthouse, isang malawak na espasyo na gawa sa salamin at bakal, kung saan tanaw ang buong lungsod ng Arawan. Ang karangyaan ay tila isang insulto. Nagbuhos siya ng isang mamahaling whiskey sa isang kristal na baso at tumayo sa harap ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na abot kamay niya. Ngunit pakiramdam niya ay mas malayo siya sa mga ito kaysa noong bata pa siyang nakatingala lang sa langit mula sa putikan. Ang yaman niya ay nakapagpagawa ng mga gusali, nakabili ng mga kumpanya, nakapagpabago ng takbo ng ekonomiya. Ngunit hindi nito kayang burahin ang alaala ng isang pirasong pandesal at hindi nito kayang punan ang kuwang sa kanyang pagkatao. Sa gabing iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Amihan Montenegro. Siya si Ann, ang batang nakahanap ng salamin ng kanyang sarili sa mga mata ng isang babaeng desperada sa likod ng isang restaurant. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi dahil sa tubo o sa negosyo, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kinabukasan, sa Baryo Dagat-Dagatan, isang sulat ang dumating para kay Bituin. Galing ito sa isang 5-star hotel sa syudad. Isang imbitasyon para sa isang job interview. Ang nakasulat na sahod ay doble sa inaasahan niya para sa isang posisyong tagalinis. Hawak ang sulat, naghalo ang pag-asa at pagdududa sa puso ni Bituin. Masyadong maganda para maging totoo. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit. Nagtungo siya sa hotel. Ang manager na humarap sa kanya ay halos hindi tumingin sa kanyang resume. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay tumango. "You're hired," sabi ng manager sa formal na tono. "You can start tomorrow." Walang ibang tanong. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Napakabilis, napakadali. Napatulala si Bituin. Hawak ang papel na naglalaman ng kanyang bagong kapalaran.
Ngunit sa likod ng kanyang pasasalamat, isang tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang tanong na gumugulo sa kanyang kagalakan. Bakit? Ang unang sahod ay isang himala na nahahawakan. Para kay Bituin, ang sobrang papel na naglalaman ng kanyang pinagpaguran ay hindi lamang pera. Ito ay dignidad. Ito ay kaligtasan. Ito ay ang katuparan ng isang panalangin matagal na niyang ibinubulong sa hangin. Sa loob ng isang buwan, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa paglilinis ng mga sahig at silid ng hotel. Bawat patak ng pawis ay may katumbas na pag-asa. At ngayon, hawak na niya ang bunga nito. Ang una niyang ginawa ay hindi para sa sarili. Dumiretso siya sa isang maliit na tindahan ng laruan at ibinili si Sinag ng isang pulang kotseng de baterya. Isang maliit na bagay, ngunit sa mundong kinagisna ng kanyang anak, ito ay isang luho. Pagkatapos, bumili siya ng isang buong manok na litson, isang bagay na dati naaamoy lang nila mula sa malayo. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, ang nangiti sa labi ni Sinag nang makita ang laruan at ang manok ay isang premyong hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi sa mundo. "Wow, nanay! Para sa akin po ito," tanong ng bata. Ang mga matay nagniningning na parang mga bituin. "Oo naman, anak, dahil mahal na mahal ka ni nanay," sagot ni Bituin habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang anak. Kumain sila ng may pasasalamat. Ang tawa ni Sinag habang pinaglalaruan ng bago niyang kotse ay musika sa pandinig ni Bituin. Sa sandaling iyon, sa loob ng kanilang munting tahanan, naramdaman niya ang kapayapaan. Pakiramdam niya, sa wakas, ay kumakampi na sa kanila ang tadhana. Pakiramdam niya, ligtas na sila. Ngunit ang kaligayahan, para sa mga taong tulad niya, ay tila isang bisitang panandalian lamang. Isang malakas na katok sa pinto ang biglang pumunit sa kanilang munting paraiso. Ang tunog ay hindi mahina o nag-aalinlangan. Ito ay malakas, mapilit at may awtoridad. Nagkatinginan sila ni Sinag. Sino ang kakatok sa kanila ng ganoong oras? Maingat na lumapit si Bituin sa pinto. "Sino yan?" "Buksan mo to, Bituin." "Ako to." Nanigas si Bituin sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na yon, isang boses mula sa isang nakaraang gusto na niyang ibaon sa limot. Ang boses na bumubulong ng mga matatamis na kasinungalingan bago maghasik ng sakit at takot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang isang multo ng nakaraan. Si Dante Vargas, maayos ang pananamit, nakapolo na may kwelyo at nakamaong. Ang buhok ay makintab sa pomada at ang amoy ng pabango nito ay tila hindi bumabagay sa alikabok ng baryo dagat-dagatan. Ngumiti ito, isang ngiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. "Dante," malamig na sabi ni Bituin, "anong kailangan mo?" Hindi siya pinansin ni Dante. Ang mga mata nito ay agad na pumasok sa loob ng barong-barong, tila kinikilatis ang bawat sulok. Nakita nito ang natirang manok sa mesa at ang bagong laruan ni Sinag. "Mukhang gumaganda na ang buhay niyo, ah?" sabi ni Dante. May halong panunuya sa tono. Pumasok ito sa loob ng walang paalam. "Naka-jackpot ka yata?" Niyakap ni Sinag ang binti ng kanyang ina, nagtatago mula sa lalaking halos hindi na niya kilala. Itinulak ni Bituin ang anak sa kanyang likuran, nagsisilbing panangga. "Umalis ka na, Dante. Wala kang kailangan dito." Humarap si Dante sa kanya. Ang ngiti ay nawala na, napalitan ng pamilyar na kasakiman. "Huwag ka namang ganyan, Bituin. Pamilya pa rin tayo. Nabalitaan kong may trabaho ka na raw. Baka naman pwede mo akong bigyan ng kaunting balatoo dyan." Naramdaman ni Bituin ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ang kapal ng mukha. Pagkatapos silang iwan na parang basura, ngayon ay babalik ito para humingi. "Wala kang makukuha sa akin," matigas niyang sabi. "Ang perang ito
ay para sa anak ko, ang anak na pinabayaan mo. Isang tawang mapakla ang kumawala sa bibig ni Dante. Anak mo? O baka dapat sabihin nating anak natin? Lumapit ito at umatras naman si Bituin. Huwag kang lumapit. Bakit, Bituin? Natatakot ka ba? Tanong nito. Ang boses ay nagiging mapanganib na. Kung ayaw mong magbigay sa maayos na paraan, baka dapat daanin na lang natin sa legal. Tutal, bilang ama, may karapatan din naman ako kay Sinag. Ang banta ay malinaw na parang kristal. Naramdaman ni Bituin ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi mo siya makukuha sa akin. Sigaw ni Bituin. Ang tapang ay nagmumula sa pagmamahal ng isang ina. Ngumisi si Dante. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang nakatuping papel. Ibinato niya ito sa dibdib ni Bituin. Kung ganoon, sabi niya sa malamig na boses, magkita na lang tayo sa korte. Tinalikuran niya sila at naglakad palabas na. Para bang walang nangyari, sinisipa pa ang lata sa daan. Naiwang nanginginig si Bituin. Pinulot niya ang papel na nahulog sa sahig. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang mga kamay niya ay nanginginig kaya't halos hindi niya mabasa ang mga nakasulat. Ngunit sapat na ang nakita niyang mga salita para gumuho ang kanyang mundo. Petition for Child Custody. Nabitawan niya ang papel. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila biglang gumuho. Ang perang nasa kanyang bulsa na kanina lang ay simbolo ng pag-asa, ngayon ay tila walang halaga. Paano siya lalaban? Isang hamak na tagalinis laban sa isang demonyong kayang gumawa ng kahit anong kasinungalingan. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay isa na lamang mapait na alaala. Ang kadiliman ay nagbalik na. At sa pagkakataong ito, ang kinukuha nito ay hindi na pagkain o pera, kundi ang mismong buhay niya, ang kanyang anak na si Sinag. Sa pinakatuktok ng Montenegro Tower, ang opisina ni Amihan Montenegro ay isang santuwaryo ng katahimikan sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas. Ngunit ang tunay na unos ay hindi ang ulan at hangin, kundi ang namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, sa isang malapad na tablet, nakalatag ang mga detalye ng buhay ni Bituin Ramos, isang digital na report na sinulat ng kanyang assistant na si Marco. Bawat salita ay tila isang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ngunit ang huling bahagi ng report ang siyang naging isang matalim na balaraw. Pangalan ng dating asawa, Dante Vargas, record, may mga ulat ng pananakit at pambabanta mula sa mga kapitbahay, ngunit walang formal na isinampang kaso, pinaghihinalaang may problema sa pagsusugal. Kasalukuyang aksyon, nagsampa ng petisyon para sa child custody laban kay Bituin Ramos. Ang huling linya ay umuulit-ulit sa isip ni Amihan na parang sirang plaka. Nagsampa ng petisyon, ang lalaking nang iwan, ang lalaking nanakit, ay siya pang may lakas ng loob na bumalik para kunin ang kaisa-isang yaman ng babaeng sinira niya. Hawak ni Amihan ang isang baso ng whiskey. Hindi niya namalayan ang unti-unting paghigpit ng kanyang pagkakahawak dito habang binabasa ang mga kalakip na testimonya mula sa mga dating kaibigan ni Bituin. Mga salaysay ng mga gabing umiiyak ang babae. Mga pasang nakikita sa braso. Mga perang sa pilitang kinukuha. Isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang mukha ni Bituin sa madilim na eskinita. Ang pagod, ang takot, ngunit higit sa lahat, ang dignidad na pilit nitong pinaninindigan. At ngayon, ang dignidad na yon ay muling niyuyurakan. Crack. Isang manipis na lamat ang biglang lumitaw sa kristal na baso. Ang mamahaling whiskey ay nagsimulang tumulo. Dumadaloy sa kanyang mga daliri, malamig na parang dugo. Hindi niya ito ininda. Ang sakit sa kanyang kamay ay baliwala kumpara sa apoy ng galit na nag-aalab sa kanyang puso. Ibinaba niya ang baso sa lamesa ng may puwersa
At ito'y tuluyang nabasag. Kumalat ang bubog at alak na parang luhang hindi niya kayang ilabas. Kinuha niya ang intercom. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mas masahol pa. Ito ay malamig, kontrolado, at puno ng panganib. Marco, pumasok ka. Agad na pumasok ang kanyang assistant, isang profesional na hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Get me Attorney Alejandro De Luca, utos ni Amihan. Hindi inaalis ang tingin sa mga bubog sa lamesa. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marco. Attorney De Luca, sir, he's the best litigator in the country and the most expensive. I don't care if he costs half the company, git ni Amihan. I want him on a full retainer by sunrise. He will represent Miss Ramos. Sir, paano natin ito gagawin nang hindi tayo nadidikit sa kaso? Create a foundation. The Foundation for the Empowerment of Single Mothers. Isang bagay na ganoon. Make it look legit. Attorney De Luca will report to that foundation, and that foundation will report only to you. No paper trail leads back to me. Is that clear? Crystal clear, sir, sagot ni Marco, bago mabilis na tumalikod para isagawa ang utos. Kinabukasan, sa kanyang pribadong control room, pinapanood ni Amihan ang isang high-definition na monitor. Ito ay nagpapakita ng live feed mula sa isang maliit at halos hindi mapansing CCTV camera na ipinalagay niya sa isang poste sa tapat ng barong-barong ni Bituin, sa ilalim ng dahilan na Enhanced Security for the Community. Nakita niya ang pagdating ng isang itim at eleganteng kotse sa gitna ng maputik na baryo dagat-dagatan. Bumaba mula rito si Attorney De Luca, isang matangkad na lalaki na nasa edad 50. Suot ang isang perpektong planstado na suit. Ang itsura nito sa lugar na yon ay parang isang diamante sa gitna ng basurahan. Pinanood ni Amihan habang kumakatok si De Luca sa pinto ni Bituin. Nakita niya ang gulat at pagdududa sa mukha ng babae nang pagbuksan nito ang pinto. Magandang umaga po. Kayo po ba si Ginang Bituin Ramos? Tanong ng abogado sa magalang na tono. Ako nga. Sino po sila? Nag-aalangang sagot ni Bituin, bahagyang hinaharangan ng pinto. Ako po si Attorney Alejandro De Luca. Narito po ako para tulungan kayo sa kasong isinampa ni Ginoong Dante Vargas. Ang reaksyon ni Bituin ay ang inaasahan ni Amihan. Pagkatakot, paghihinala. Hindi ko kayo kilala. At wala akong pambayad sa isang tulad ninyo. Wala po kayong dapat bayaran, Ginang Ramos. Mahinahong paliwanag ni De Luca, iniaabot ang isang calling card. Ako po ay ipinadala ng isang foundation na tumutulong sa mga single mothers na nasa inyong sitwasyon. Nakarating po sa amin ang inyong kalagayan at gusto naming ialok ang aming serbisyo pro bono. Pinanood ni Amihan ang bawat pagbabago sa ekspresyon ni Bituin sa monitor. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Nakita niya kung paano nito mas hinigpitan ang hawak sa doorknob. Bakit? Tanong ni Bituin. Ang boses ay nanginginig. Bakit niyo ako tutulungan? Isa ba itong patibong? Si Dante ba ang nagpadala sa inyo? Umiling si Attorney De Luca. Ang kanyang pasensya ay tila hindi nauubos. Naiintindihan ko po ang inyong pagdududa. Heto po ang mga papeles ng foundation at ito naman po ang aking lisensya. Ang tanging layunin po namin ay siguruhin na ang hustisya ay napupunta sa nararapat at na ang isang bata ay hindi mapupunta sa maling mga kamay. Nanatiling tahimik si Bituin. Mula sa kanyang kinauupuan, ramdam ni Amihan ang bigat ng desisyon na nasa balikat ng babae. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Magtiwala ka. Bulong niya sa sarili na para bang maririnig siya ni Bituin sa pamamagitan ng screen. Please, magtiwala ka. Tumingin si Bituin sa loob ng kanyang bahay, kung saan si Sinag ay mahimbing na natutulog. Ang tingin na iyon ang nagpabago sa lahat. Nang muli siyang humarap sa abogado, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Wala siyang ibang pagpipilian. Wala siyang ibang kakapitan.
Dahan-dahan niyang binuksan ng mas maluwag ang pinto. Sige po, pumasok po kayo. Sa kanyang control room, napabuntong hininga si Amihan. Isang hininga ng pansamantalang ginhawa. Tinanggap niya ang tulong. Iyon ang unang hakbang. Ngunit habang pinapanood niyang isinasara ni Bituin ang pinto at nakikita ang itsura nitong litong-lito at puno pa rin ng katanungan, alam ni Amihan na ito ay simula pa lamang. Ang tanong na bumabagabag kay Bituin ngayon ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. Isang tanong na lumulutang sa hangin ng maruming baryo at sa sterile na hangin ng kanyang opisina. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang mga araw ay nagkaroon ng bagong kulay para kay Bituin. Ang dating kulay abo na puno ng pangamba ay unti-unting napalitan ng maninipis na sinag ng pag-asa. Ang kanyang trabaho sa hotel, bagamat nakakapagod, ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. Isang pakiramdam ng katatagan. Ang bawat pagpupunas niya ng sahig, bawat pag-aayos ng kumot, ay isang hakbang palayo sa desperasyon. Dahil sa tulong ni Attorney De Luca, na regular niyang nakakausap, ang dating halimaw ng takot na si Dante ay naging isang problemang may solusyon. Nagsimula siyang maniwala na marahil, sa pagkakataong ito, may karapatan din siyang maging panatag. Ngunit ang tadhana ay tila may sariling paraan ng paglalaro. Ang pananatag na ito ay sinimulang guluhin ng mga misteryong dumarating na parang ambon, mahina sa simula, ngunit kapag nagtagal, ay siguradong makakabasa. Nagsimula ito isang umaga kay Aling Nena, ang may-ari ng kanilang inuupahan. "Bituin, iha," sabi nito habang nagwawalis sa labas. "May nagpunta ditong lalaki kahapon. Nakamotor. Binayaran na ang upa mo. 6 na buwan. Iha." Sabi galing daw sa isang foundation. Biyaya ng langit. Natigilan si Bituin. "Foundation po." "Oo, ang galing ano. Akala ko'y alam mo." Pakiramdam ni Bituin ay may bumara sa kanyang lalamunan. Ang parehong pangalan ng foundation na tumutulong sa kanyang kaso. Ngunit paano to nila nalaman ang tungkol sa upa niya? Hindi niya ito binanggit kahit kanino. Ang sumunod na misteryo ay dumating sa anyo ng isang sulat mula sa daycare ni Sinag. Nakasaad dito na ang kanyang anak ay napili para sa isang anonymous scholarship grant. Sagot na ang lahat ng gastusin, pagkain, gamit, lahat. Ang dapat sana'y maging purong kaligayahan ay nabahira ng pag-aalala. Pakiramdam niya ay may isang pares ng matang laging nakamasid sa kanya mula sa malayo. Isang anino na alam ang bawat galaw niya, bawat pangangailangan, bawat kahinaan. Sino ito? At ano ang tunay na motibo sa likod ng lahat ng tulong na ito? Dahil dito, mas lalo siyang nagsipag sa trabaho. Ito na lang ang tanging bagay na ramdam niyang resulta ng sarili niyang pagsisikap. At hindi nga nagtagal. Ang kanyang dedikasyon ay napansin. Siya ay na-promote. Bilang tagapangasiwa ng mga bagong janitor, may kasama itong maliit na dagdag sa sahod. Isang hapon, habang nag-iikot, kinailangan niyang sumakay sa elevator patungo sa penthouse level upang i-check ang isang baguhang tauhan. Pagbukas ng pinto, ang hangin sa loob ay tila biglang kumapal. Doon, nag-iisa, nakatayo si Amihan Montenegro. Ang puso ni Bituin ay nagsimulang tumakbo na parang kabayong nagwawala. Aatras sana siya, ngunit nahuli na ang lahat. Ang mga mata nitong kulay madilim na kape ay nakapako na sa kanya. Magandang umaga rin po, sir," nauutal niyang sabi. Pilit na ipinasok ang kanyang maliit na clipboard sa sulok habang siya'y yumuyuko, umiiwas sa nakakapasong titig nito. Sumara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng bakal na kahon ay halos nakakabingi. Ang mamahaling pabango ni Amihan, isang amoy ng sandalwood at isang bagay na hindi niya mapangalanan, ay tila pumuno sa bawat sulok ng espasyo. Isang amoy
na nagbalik sa kanya sa madildilim na eskinita. "Ramos," biglang sabi nito. Isang salita lang, ngunit para itong kulog sa kanyang pandinig. Humarap siya ng bahagya. "Po, sir. I read the reports. Your supervisor commends your hard work." Sabi nito, ang boses ay formal at walang emosyon. "Keep it up." Ngunit ang mga mata nito ay may ibang sinasabi. Ang mga ito ay hindi mata ng isang CEO na pumupuri sa isang empleyado. Ang mga ito ay mata ng isang taong nakakaalam. Ting! Bumukas ang pinto sa kanyang palapag. Nagmamadali siyang lumabas. "Salamat po, sir." Bago pa man muling sumara ang pinto, narinig niya ang huling sinabi nito. Mahina ngunit malinaw. "Take care of your son." Natigilan si Bituin sa hallway habang ang pinto ng elevator ay dahan-dahang nagsasara. Paano niya nalaman na may anak ako? Ang tanong ay sumabog sa kanyang isipan. Ang foundation, ang scholarship, ang upa, at ngayon, ang may-ari ng hotel na alam ang kanyang pangalan at ang pagkakaroon niya ng anak. Habang siya'y gulong-gulo, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Dante. "Bituin, mahal ko," sabi nito sa nanunuyang boses. "Malapit na ang hearing natin. Siguraduhin mong handa ka nang magpaalam kay Sinag." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natinag. May kung anong tapang na umusbong sa loob niya. Isang tapang na hindi niya alam kung saan nanggagaling. "Hinding-hindi mo siya makukuha, Dante." Matigas niyang sagot. "Lalaban ako. At sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa." Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng syudad, sa isang marangyang opisina, isang kalaban ni Amihan ang nakatingin sa mga litratong kuha ng isang private investigator, mga litrato ni Bituin, at isang malinaw na kuha kay Amihan Montenegro na nakatayo sa tabi ni Bituin sa loob ng elevator. "So," sabi ng CEO sa kanyang tauhan, "this janitor, she is Amihan Montenegro's weakness. Hanapin niyo ang dating asawa. Doblehin niyo ang bayad. Gusto ko ng gulo." Sa huling palapag ng hotel, habang nililinis ni Bituin ang isang VIP suite, hindi niya sinasadyang matabig ang isang tray na may lamang mga baso. Isang matabang bisita na halatang lasing ang nagalit. "Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo." Sigaw ng lalaki. Itinaas nito ang kamay. Akmang sasampalin siya. Napapikit si Bituin, hinihintay ang sakit. Ngunit walang sampal na dumapo. Pagmulat niya ng mata, isang kamay ang mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ng lasing na lalaki. Si Amihan Montenegro. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit naroon ito. Nakatayo sa pagitan nila, isang matatag na pader na bakal. Ang ekspresyon ni Amihan ay hindi galit. Ito ay mas masahol pa. Ito ay blanko, walang emosyon. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang malamig na apoy. "Don't you dare touch her," sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay mabagal, mabigat, at puno ng di maitatagong pagbabanta. Namutla ang lasing na bisita. "Mr. Montenegro, get out." Simpleng utos ni Amihan. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, humarap ito sa kanya. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pag-aalala. "Ayos ka lang?" Tumangulang si Bituin, nanginginig pa rin. "Hindi ka na dapat dito," sabi nito, halos pabulong. "Mula bukas, ililipat ka sa laundry section, sa ground floor, malayo sa mga bisita." "Po? Pero bakit?" Hindi ito sumagot. Sa halip sinabi nito, "Umuwi ka na, Miss Ramos. Bayad na ang araw mo." Habang naglalakad si Bituin palabas ng hotel, ang isip niya ay nagliliyab. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagkain, ang trabaho, ang upa, ang scholarship, ang abogado, at ngayon, ang pagprotekta sa kanya.
Iisa lang ang posibleng sagot. Iisa lang ang anino na matagal na niyang hinahanap. Si Amihan Montenegro. Ang pagkatuklas ay hindi nagdulot ng ginhawa. Sa halip, ito ay nag-iwan ng isang komplikadong damdamin sa kanyang puso, isang pinaghalong pasasalamat, pagkalito, at isang nagsisimulang kislap ng kilig. Ang utos ni Amihan na ihatid siya pauwi ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang desisyon na isinara na. Walang puwang para sa pagtanggi. Bago pa man makahuma si Bituin, nasa loob na siya ng pampasaherong upuan ng makintab na itim na sasakyan nito. Ang parehong sasakyan na naghatid sa kanya ng takot at pag-asa noong gabing iyon sa eskinita. Nagsimulang umandar ang kotse. Sa labas, ang kalmadong hapon ay biglang binuhusan ng malakas na ulan. Ang mga patak ay humahampas sa bintana na parang maliliit na kamao. Isang perpektong salamin ng kaguluhang namumuo sa dibdib ni Bituin. Sa loob, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong pag-andar ng windshield wiper at ang sarili niyang malakas na pagtibok ng puso. Amoy na amoy niya ang leather ng upuan, ang banayad na aircon, at ang pabango ng lalaking katabi niya. Ito ay isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan. Isang mundong ngayon ay alam niyang minamaniobra siya. Ang isip niya ay isang buhawi. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-uumpugan, nagpipilit na bumuo ng isang buong larawan. Ang pagkain na iniabot sa kanya sa halip na itapon. Ang trabahong napakadaling nakuha. Ang abogadong bigla na lang sumulpot. Ang bayad na upa at scholarship ni Sinag. Ang kaalaman nito tungkol sa kanyang anak. Ang pagprotekta nito sa kanya kanina lang. Lahat ay tumuturo sa iisang tao. Sa lalaking tahimik na nagmamaneho sa tabi niya. Hindi na niya kaya. Ang bigat ng mga tanong ay tila unti-unti siyang dinudurog. Ang sasakyan na to, panimula niya, ang boses ay nanginginig. Ito rin po ba yung sasakyan nung gabi sa likod ng restaurant? Hindi lumingon si Amihan. Ang mga mata nito ay nakapako sa daan, ngunit nakita ni Bituin ang paghigpit ng hawak nito sa manibela. Isang matagal na katahimikan ang namagitan bago ito sumagot. Oo, ang isang salitang yun ay sapat na. Isang pag-amin na nagbukas sa lahat ng pinto ng kanyang pagdududa. Kayo, nanginginig niyang pagpapatuloy. Ang foundation, ang abogado, ang lahat ng ito. Kayo po ang nasa likod nito, hindi ba? Muli, hindi ito lumingon. Ngunit sa pagkakataong ito, tumango ito ng dahan-dahan. Ang pag-amin ay hindi nagdulot ng ginhawa. Sa halip, ito ay isang sulo na biglang sinindihan sa isang silid na puno ng pulbura. Ang pasasalamat na dapat sana'y naramdaman niya ay natabunan ng isang mas malakas na emosyon. Pakiramdam na siya'y pinaglaruan at nilinlang. Bakit? Tanong niya. Ang boses niya ay nagsisimula ng tumaas, puno ng sakit at pagkabigo. Bakit niyo ginawa to? I wanted to help. Simpleng sagot ni Amihan. Help? Mapait na tawa ni Bituin. O para kaawaan ako? Para gawin akong isang charity case? Isang proyekto? Para maibsan ang pagkabagot mo sa buhay mayaman mo? Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Nakita ni Bituin ang gulat sa mga mata nito. Isang tunay na pagkagulat na tila hindi nito inaasahan ng ganitong reaksyon. Hindi ganoon. Hindi? Ano? Sigaw na ni Bituin. Hindi na napigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pinagmukha niyo akong tanga. Pinaniwala niyo akong nakakabangon ako sa sarili kong pagsisikap. Pero ang totoo, isa lang pala akong laruan sa mga kamay mo. Isang kawawang pulubi na binibigyan mo ng limos. Ang pride, ang kaisa-isang bagay na pilit niyang pinanghahawakan sa gitna ng kahirapan, ay tila biglang dinurog. Ang tulong na ibinigay nito ay hindi na tulong sa paningin niya. Ito ay isang insulto.
Huminto ang sasakyan sa tapat ng eskinita ng kanilang baryo. Dito na siya. Bituin, let me explain. Huwag! Putol niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang lahat ng perang naipon niya mula sa kanyang sahod. Mga gusot na papel na pinaghirapan niya. Ito ang pera para sana sa mga dagdag na gamot ni Sinag, para sa pangarap niyang makabili ng mas maayos na higaan. Inihagis niya ang pera sa kandungan ni Amihan. Heto, hindi ko alam kung magkano ang lahat ng nagastos mo para sa charity project mo, pero heto ang kaya kong ibalik. Hindi ko kailangan ng limos mo. Nagulat si Amihan sa kanyang ginawa. Bituin, ano ba? Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya nang akmang aabutin siya nito. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse at lumabas sa rumaragasang ulan. Ang lamig ng ulan ay biglang yumakap sa kanyang katawan, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit at sakit sa kanyang puso. Bituin, bumalik ka dito. Narinig niyang sigaw ni Amihan mula sa loob ng sasakyan. Humarap siya. Ang muka'y basang-basa ng ulan at luha. Tumingin siya sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang parehong lalaki na dumurog ngayon sa kanyang pagkatao. Hindi ko kailangan ng awa mo, Mr. Montenegro. Ang huling sigaw niyang iyon ay puno ng lahat ng kanyang sakit, galit at pagkabigo. Pagkatapos ay tumalikod na siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mamahaling kotse. Palayo sa lalaking hindi niya maintindihan. Palayo sa tulong na naging lason. Tumakbo siya sa gitna ng malakas na ulan, nawawala sa dilim ng eskinita. Iniwan si Amihan Montenegro na mag-isa sa loob ng kanyang marangyang sasakyan. Hawak ang gusot na perang ibinalik sa kanya, habang ang tunog ng ulan sa bubong ay tila isang malungkot na palakpak sa pagtatapos ng kanilang unang yugto. Naiwan si Amihan sa loob ng sasakyan. Ang mga salita ni Bituin ay umuugong sa kanyang tainga na mas malakas pa sa kulog sa labas. Hindi ko kailangan ng awa mo, Mr. Montenegro. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat patak ng luha sa mukha nito ay isang hiwa sa kanyang puso. Nakatitig lang siya sa gusot na perang nasa kanyang kandungan. Ang perang pinaghirapan nito. Ang perang simbolo ng dignidad na winasak niya ng hindi sinasadya. Sa buong buhay niya bilang negosyante, sanay siyang kinatatakutan, nirerespeto, kinaiinggitan. Ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng ganito, na ang isang kilos na inakala niyang kabutihan ay naging isang kasalanan. Pinaandar niya ang kotse, ngunit hindi para umalis. Inikot niya ito at ipinarada sa isang madilim na sulok kung saan hindi siya mapapansin. Ngunit tanaw niya pa rin ang barong-barong ni Bituin, ang parehong lugar kung saan niya ito unang sinundan. Magdamag siyang naghintay doon. Ang ulan ay hindi tumitila, at ang mga ilaw mula sa bahay ni Bituin ay nanatiling patay. Anong ginagawa nito sa loob? Umiiyak? Nagagalit? Sinasabi sa anak na ang lahat ng pag-asang ibinigay niya ay isang kasinungalingan? Ang bawat posibleng senaryo ay mas masakit kaysa sa nauna. Kinabukasan, ang ulan ay napalitan ng ambon. Ngunit hindi pa rin umalis si Amihan. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Nananatili lang siyang nakaupo doon, binabantayan ang isang pinto na alam niyang hindi na magbubukas para sa kanya. Kailangan niyang ipaliwanag ang sarili. Ngunit paano? Anong salita ang sasapat para ipaunawa sa isang taong ang buong buhay ay pakikipaglaban, na ang tulong niya ay hindi awa kundi isang bagay na mas komplikado, isang bagay na kahit siya ay ngayon lang nagsisimulang maintindihan. Nang mag-uumaga na, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi niya ito idadaan sa salita. Idadaan niya ito sa katotohanan. Lumabas siya ng kotse. Ang kanyang mamahaling suit ay agad na nabasa ng ambon. Ang kanyang kumikinang na sapatos ay agad na lumubog sa putik. Ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad siya patungo sa pinto ni Bituin at kumatok. Hindi isang katok na may awtoridad.
kundi isang katok na nag-aalinlangan. Ilang saglit bago bumukas ang pinto. Si Bituin, ang mga mata nito ay namumugto, ang muka'y pagod, ngunit ang tindig ay matigas pa rin. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig niyang tanong. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Amihan. Ang boses ay bahagyang paos. "Wala na tayong dapat pag-usapan." Akma na sana nitong isasara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Amihan ang kanyang kamay. "Please," pagmamakaawa niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig ng may buong katapatan. Hindi para ipaliwanag, para lang may ipakita. 5 minuto lang. Nakita ni Bituin ang isang bagay sa mga mata ni Amihan na hindi pa niya nakikita dati. Isang bakas ng desperasyon, isang pahiwatig ng sakit na katulad ng sa kanya. Nag-alinlangan ito, ngunit sa huli ay tumango. Hindi sila nagsalita habang naglalakad. Dinala siya ni Amihan hindi palayo, kundi paloob pa, sa mas masisikip at mas mapuputik na eskinita ng baryo dagat-dagatan. Sa bawat hakbang, ang mamahaling kasuotan ni Amihan ay mas lalong narurumihan, isang tanawing pinagtitinginan ng mga taong nadaraanan nila. Huminto sila sa harap ng isang istruktura na halos guguho na. Ito ay isang barong-barong na mas masahol pa sa tinitirhan ni Bituin. Ang mga dingding ay butas-butas, ang bubong ay halos wala na, at ang sahig ay purong lupa. Napakunot ang noo ni Bituin. "Bakit tayo nandito?" Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, yumuko ito at pumasok sa mababang pintuan. Sumunod si Bituin, nag-aalangan. Sa loob, ang amoy ng lumot at nabubulok na kahoy ay nanunuot sa ilong. Walang laman ang silid maliban sa mga basurang naiwan ng panahon. "Nakikita mo ba tong sulok na to?" Tanong ni Amihan. Itinuturo ang isang madilim na bahagi sa ilalim ng isang butas sa bubong. "Dito ako natutulog. Tuwing umuulan, kailangan kong isiksik ang sarili ko sa pader para hindi ako mabasa." Natigilan si Bituin. At doon naman, pagpapatuloy ni Amihan, itinuturo ang kabilang dulo. "Doon nakahiga ang nanay ko. May sakit siya. Tuberculosis. Isang gabi, sobrang taas ng lagnat niya. Kailangan niya ng gamot, pero wala kaming kahit isang kusig." Flashback. Isang batang payat ang umiiyak habang niyuyugyog ang kanyang ina. "Inay, gumising po kayo. Inay." Ngunit ang katawan ng ina ay hindi na gumagalaw. Malamig na. Tumakbo ako. Sabi ni Amihan, ang boses ay basag. Kumatok ako sa bawat pinto ng kapitbahay para manghiram ng pera. Walang nagbigay. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil wala rin sila. Nang gabing iyon, sa sahig na to, namatay ang nanay ko sa mga braso ko dahil wala kaming pera. Ang bilyonaryong si Amihan Montenegro ay nawala. Ang nasa harapan ni Bituin ngayon ay si Ann, isang batang ulila na may mga matang puno ng sakit ng isang nakaraang hindi kailanman naghilom. Umalis ako dito. Pagpapatuloy niya, ang tingin ay nasa malayo. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako babalik. Nagagawin ko ang lahat para hindi na maranasan ang pakiramdam na wala kang magawa dahil wala kang pera. Nagtagumpay ako. Yumaman ako. Ngunit ang batang natutulog sa basang sahig, nandito pa rin siya sa loob ko. Humarap siya kay Bituin at sa pagkakataong ito, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga mata nito ay puno ng luha na pilit pinipigilan. Nang makita kita noong gabing iyon sa likod ng restaurant, nakita ko ang nanay ko. Nakita ko ang sarili ko sa anak mo. Ang ginawa ko, hindi yun awa, Bituin. Iyon ay pagtatangka na iligtas ang sarili ko mula sa multo ng nakaraan ko. Isang makasariling paraan para itama ang isang bagay na hinding-hindi ko na mababago.
Patawarin mo ako kung sa proseso nasaktan kita. Nakatayo lang si Bituin, hindi makapagsalita. Ang lahat ng galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong mas malalim at mas matindi, pag-unawa. Ang lalaking kinamuhian niya kagabi ay siya rin palang lalaking pinakakapareho niya ng pinagdaanan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa braso ni Amihan. Ang gesto ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Isang pag-abot, isang pagtanggap, isang pagkilala na sa ilalim ng magkaibang damit at estado sa buhay, ang kanilang mga puso ay gawa sa parehong material. Hinulma ng sakit, binuo ng pagmamahal sa pamilya, at puno ng mga sugat na hindi nakikita ng iba. Naramdaman ni Amihan ang init ng palad ni Bituin sa kanyang braso. Tumingin siya dito, at pagkatapos ay sa kamay nito. Sa isang iglap, ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming taon ay tila bahagyang gumaan. May isang taong nakakaunawa, may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang si Mr. Montenegro, kundi bilang si Anne. Pareho lang pala tayo. Halos pabulong na, sabi ni Bituin. Ang mga matay nagsisimula na ring mamasa. Parehong tumatakbo, parehong lumalaban. Sa loob ng gumuguhong barong-barong na iyon, sa gitna ng amoy ng lupa at lumot, dalawang kaluluwa ang nagtagpo. Ang pader sa pagitan nila, na binuo ng pera at pride, ay tuluyan ng gumuho. Wala ng bilyonaryo at pulubi. Mayroon na lamang dalawang taong nakakita ng kanilang sarili sa isa't isa. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan ay sadyang mailap. Click! Isang tunog. Mabilis, halos hindi marinig. Ngunit sa katahimikan ng lugar, ito'y naging kasing lakas ng isang putok ng baril. Agad na naging alerto si Amihan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kalungkutan, ay biglang naging matalas. Mabilis niyang inilibot ang kanyang tingin. Mula sa isang butas sa dingding sa di kalayuan, isang kislap ng liwanag ang kanyang nahagip. Isang refleksyon mula sa isang lente, isang kamera. May nagmamasid, may kumukuha ng litrato. Agad niyang hinila si Bituin sa kanyang likuran. Nagsisilbing panangga. Sino yan? Sigaw niya, ang boses ay puno na muli ng awtoridad at panganib. Walang sumagot. Ang tanging narinig nila ay ang mabilis na yabag ng mga paang tumatakbo palayo sa labas. Hinila ni Amihan si Bituin palabas ng barong-barong. Kailangan na nating umalis dito. Ano yung nangyayari? Naguguluhang tanong ni Bituin habang hila-hila siya ni Amihan pabalik sa mas maluwag na daan. May sumusunod sa atin. Mabilis na sagot ni Amihan. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Sino? Isang tabloid reporter? O mas malala pa, isang taong may mas masamang intensyon? Ang kanyang mga kalaban sa negosyo? Ang sandali ng kanilang pagiging bukas sa isa't isa ay biglang nabalot ng anino ng panganib. Ang pagbubunyag ng nakaraan ni Amihan ay nagbukas ng isang pinto, ngunit sa labas ng pintong iyon, isang bagong banta ang nag-aabang. Hindi na ito tungkol sa pera o pride. Ngayon, ang nakataya ay ang kanilang kaligtasan. At alam ni Amihan, sa paghigpit ng kanyang hawak sa kamay ni Bituin, na ang pagprotekta dito ay hindi na lamang isang pagtatangka na ayusin ang kanyang nakaraan. Ito na ngayon ang kanyang kasalukuyan. Ito na ang kanyang pananagutan. Ang litratong yun, alam niya, ay gagamitin laban sa kanila. Ang kanilang kwento ay hindi na lamang sa kanila. Malapit na itong maging isang sandata sa kamay ng kaaway. Ang 2 araw na lumipas ay tila isang panaginip para kay Bituin. Isang panaginip na hindi niya tiyak kung maganda ba o isang babala. Matapos ang kanilang pag-uusap sa sira-sirang barong-barong, ang pader na naghihiwalay sa kanila ni Amihan ay gumuho. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang bilyonaryo o isang misteryosong tagapagligtas. Nakita niya siya bilang si Anne, isang taong may mga sugat na kasing lalim ng sa kanya. Isang munting binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso.
Marahil, sa kabila ng lahat, posible pala. Posibleng magtagpo ang kanilang mga mundo. Ngunit ang pag-asa, para sa mga tulad niya, ay isang salaming napakadaling mabasag. Pauwi siya mula sa palengke isang umaga, bitbit ang isang supot ng gulay at isang maliit na isda para sa pananghalian nila ni Sinag. Napansin niya ang kakaibang katahimikan sa mga taong nadaraanan niya. Ang dating masayang batian ay napalitan ng mga mapanuring tingin at mahihinang bulungan. Isang matandang babae ang tahasang umiwas sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba. May mali. At pagdating niya sa kanto kung saan naroon ang newsstand ni Mang Cardo, nakita niya kung ano ang mali. Doon, nakasabit sa harapan, na tila isang tropeyo ng kahihiyan, ay isang tabloid. At sa front page, mas malaki pa sa pangalan ng dyaryo, ay ang litrato nila ni Amihan. Ang kuha ay sa loob ng luma nilang bahay. Ang sandali kung saan marahan niyang hinawakan ang braso nito, isang gesto ng pag-unawa. Ngunit sa ilalim ng malisyosong anggulo at madilim na ilaw, ang eksena ay nagmistulang isang maruming lihim. At ang headline na isinulat sa nag-aapoy na pulang letra ay isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Sa gitna ng basura, bilyonaryo, binitag ng desperadang ina. Sa ilalim nito ang lason ay mas lalong kumalat. Amihan Montenegro, na huling may lihim na relasyon sa isang janitor na may anak? Pera nga ba ang habol o tunay na pag-ibig? Bumagsak ang supot ng pinamili mula sa kanyang mga kamay. Ang mga kamatis ay gumulong sa kalsada na parang mga patak ng dugo. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Hindi siya makahinga. Ang mga bulungan sa paligid niya ay biglang naging mga sigaw sa kanyang pandinig. Siya yan. Grabe. Ginamit pa ang anak. Walang hiya. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit anong sasabihin niya? Na ang nakikita nila ay hindi isang tagpuan, kundi isang libingan ng malulungkot na alaala? Walang maniniwala. Tumakbo siya. Walang direksyon. Ang tanging hangad ay takasan ang mga matang humuhusga sa kanya. Ang iskandalong yon ay ang bala, na matagal nang hinihintay ni Dante para iputok. Sa araw ng hearing, ang korte ay isang sirko. Ang mga reporter ay parang mga buwitreng nag-aabang ng mabibiktima. Pagpasok ni Bituin kasama si Attorney De Luca, sinalubong sila ng sunod-sunod na flash ng kamera na tila mga kidlat na bumubulag. Sa kabilang panig, naroon si Dante na gumanap sa kanyang pinakamahusay na pag-arte. Nakayuko, mukhang kaawa-awa, isang amang nag-aalala. Ang kanyang abogado, gamit ang tabloid bilang kanilang Biblia, ay ipininta si Bituin bilang isang immoral na babae. Your Honor, sabi ng abogado ni Dante, iwinawagayway ang dyaryo. Ito po ba ang klase ng ina na dapat mag-alaga sa isang inosenteng bata? Isang babaeng handang isakripisyo ang dignidad para sa pera. Objection, Your Honor, sigaw ni Attorney De Luca. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Tumayo si Dante. Mahal na hukom, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ang gusto ko lang po ay iligtas ang aking anak mula sa isang masamang impluensya. Napatulala si Bituin sa kapal ng kanyang mukha. Isang demonyong nagdadamit anghel. Ang desisyon ng hukom ay parang isang malakas na sampal. Given the ongoing media scrutiny, the court has decided to grant temporary custody of the child, Sinag Ramos, to his father, Mr. Dante Vargas, effective immediately. Temporary custody. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi! Sigaw ni Bituin na patayo. Hindi pwede. Anak ko yan. Dalawang social worker ang lumapit. Si Sinag, na kanina patahimik, ay nagsimulang umiyak at yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Nanay, Ma'am, kailangan po nating sumunod, sabi ng isang social worker, marang humahawak sa braso ni Bituin. Bitawan niyo ako. Ngunit huli na. Ang mga sumunod na tagpo ay isang malabong bangungot. Ang marahas na paghila nila kay Sinag
mula sa kanyang mga bisig. Ang nakakabinging yak ng kanyang anak, isang tunog na gugutay-gutay sa puso ng sinumang ina. Nanay, nanay, ayoko po. Nanay. Ang mga sigaw ni Sinag ay parang mga kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Pilit siyang lumaban, ngunit wala siyang lakas. Ang huli niyang nakita ay ang likod ng kanyang anak habang kinakaladkad ito ni Dante palabas. Isang demonyong nangiti ang nakapinta sa mukha nito. Nang mawala na sila, ang lahat ng lakas ni Bituin ay bumigay. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng korte. Wala na. Wala na ang kanyang araw, ang kanyang buhay, ang kanyang munting sinag. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang lumapit sa kanya. Si Amihan Montenegro. Nakita niya ang sakit at pagsisisi sa mukha nito. Inilahad nito ang kamay para tulungan siyang tumayo. Tumingala si Bituin. Ang nakita niya ay hindi ang lalaking kapareho niya ng sugat. Ang nakita niya ay ang dahilan ng lahat. Ang simula ng kanyang katapusan, ang bagyong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang pag-unawa at awa ay biglang nag-alab at naging purong galit. Tinabig niya ang kamay ni Amihan palayo na para bang ito'y apoy. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga matay nagnininga sa puot. Kasalanan mo to, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bato. Kasalanan mo ang lahat ng to. Bituin, I'm sorry. Sinubukan ni Amihan. Ang sariling boses ay puno ng sakit. Sorry? Isang tawang walang buhay ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng sakit at pangungutya. Ang sorry mo ba maibabalik ang anak ko? Ang sorry mo ba mabubura ang kahihiyang idinulot mo sa akin? Ang bawat salita ay isang latigo na humahagupit hindi lang kay Amihan, kundi pati na rin sa sarili niyang wasak na puso. Sana hindi na lang kita nakilala. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito'y luha ng galit. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay sa gutom sa eskinita na yon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maranasan to. Lumapit si Amihan. Sinusubukang abutin siya. Ang mukha'y nagmamakaawa. Huwag mong sabihin yan. Lumayo ka sa akin. Sigaw niya. Ang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. Itinulak niya ito ng buong lakas, gamit ang lahat ng natitira niyang enerhiya. Umalis ka sa buhay namin. Simula nang dumating ka, puro gulo ang dala mo. Isa kang sumpa. Isang sumpa. Ang huli niyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte, na ngayon ay halos wala ng tao maliban sa kanila at sa ilang naiwang court personnel na nakatingin. Tinalikuran niya si Amihan. Iniwan itong nakatayo doon na parang isang estatuwang binuhusan ng nagyayelong tubig, hindi makagalaw, habang ang bawat salita ni Bituin ay tumatagos sa kanyang puso. Naglakad si Bituin palabas ng korte ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang puso ay basag, at ang kanyang kaluluwa ay walang laman. Ang dating munting sinag na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo ay kinuha mula sa kanya. At sa pagkakataong ito, sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi niya ang lalaking nagtangkang maging tagapagligtas niya na sa huli naging dahilan lamang ng kanyang pinakamatinding pagkawasak. Naiwan si Amihan sa gitna ng hallway ng korte. Ang mga salita ni Bituin ay parang mga bubog na tumatarak sa kanyang puso. Kasalanan mo ang lahat ng to. Sana hindi na lang kita nakilala. Isa kang sumpa. Ang bawat salita ay isang dagok. Mas masakit kaysa sa anumang pagkalugi sa negosyo o anumang pagtataksil na naranasan niya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi pera ang nawala sa kanya. Isang tiwala, isang pag-asa, at ang pagtingin ng nag-iisang babaeng nagpabukas muli sa kanyang saradong puso. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakatayo doon, hindi makagalaw. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman niya ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Anong silbi ng lahat ng pera niya kung ang tanging nagawa nito ay wasakin ang buhay ng taong gusto niyang protektahan? Ngunit habang ang sakit ay unti-unting lumalalim, isang pamilyar na damdamin ang nagsimulang pumalit dito. Isang damdaming matagal na niyang kasama mula pagkabata. Galit. Ngunit hindi ito isang galit na padalos-dalos. Ito ay isang galit na malamig, kalkulado, at nakapokus. Galit hindi kay bituin, kundi sa mga taong nasa likod ng kanyang pagdurusa. Ang pangakong binitiwan niya sa puntod ng kanyang ina na hinding-hindi na siya muling magiging biktima ay muling nag-alab. At sa pagkakataong ito, ang pangakong yun ay para na rin kay bituin at kay Sinag. Hindi siya susuko. Ibabalik niya si Sinag at sisiguruhin niyang magbabayad ang dapat magbayad. Pagbalik niya sa Montenegro Tower, ang amihan na puno ng pag-aalinlangan ay nawala na. Ang pumasok sa kanyang opisina ay ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Malamig ang titig, matalas ang isip, at walang sinasanto. "Marco," sabi niya sa intercom, "ang boses ay bakal. I-assemble ang buong intelligence team. I-cancel lahat ng appointments ko. Hindi ako aalis sa opisina hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang nasa likod ng bawat sentimo na pumasok sa bank account ni Dante Vargas." Ang sumunod na 24 na oras ay isang montage ng walang tulog na determinasyon. Ang opisina ni Amihan ay naging isang war room. Sa isang dambuhalang screen, nakalatag ang mga financial records, mga timeline at mga litrato. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape at tensyon. "Sir, we traced the photographer," ulat ni Marco. Isang small-time paparazzi. Umamin siyang binayaran siya ng malaki. Ang nagbayad isang shell corporation. "Trace the corporation," utos ni Amihan. Hindi inaalis ang tingin sa screen. "We did, sir. It leads to another shell corporation and another." Pero ang huling trail, tumuturo sa isang kumpanyang pamilyar sa atin. Velasco Holdings. Ricardo Velasco, ang kanyang pinakamatinding karibal sa negosyo. Isang ahas na handang gawin ang lahat para manalo. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ginamit ni Velasco si Bituin hindi lang para sirain siya, kundi para na ring guluhin ang isang malaking deal na pinag-aagawan nila. Isang murang paraan para manalo. "Find Dante Vargas," utos ni Amihan. "Gusto ko siyang mahanap. Ngayon na." Hindi nagtagal, dumating ang impormasyon. Si Dante ay nagtatago sa isang mumurahing motel sa kabilang syudad, nagpapakalunod sa alak at takot. Ang mga taong pinagkakautangan niya ay nagsisimula na siyang hanapin. At ang pera, mula kay Velasco, ay paubos na. "Ipadala ang mga tauhan, sir?" Tanong pangko ni Marco. Umiling si Amihan. "Hindi, ako ang pupunta." Gabi. Ang hangin sa labas ng motel ay mabigat at malagkit. Ang tanging ilaw ay mula sa isang kumukutitap na neon sign ng isang bar sa tapat. Sa loob ng bar na yon, sa isang madilim na sulok, nakaupo si Dante Vargas, nanginginig habang tinitingnan ang kanyang telepono na puno ng mga mensahe ng paniningil. Biglang may isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Tumingala siya at ang kanyang lasing na mga mata ay nanlaki sa takot. Si Amihan Montenegro, nakatayo sa kanyang harapan. Suot ang isang simpleng itim na polo. Ngunit ang presensya nito ay tila pumuno sa buong bar. "Montenegro," nautal si Dante. "Anong ginagawa mo dito?" Umupo si Amihan sa silya sa tapat niya, kalmado. Hindi ito nagsalita. Tinitigan niya lang si Dante. Isang titig na tila tumatagos hanggang sa kaluluwa, hinuhubaran siya ng lahat ng kanyang kasinungalingan. "Alam ko na," simpleng sabi ni Amihan. "Alam ko ang tungkol kay Velasco. Alam ko ang tungkol sa pera. Alam kong ginamit mo ang sarili mong anak para sa isang laro." "Hindi ko alam ang sinasabi mo," tanggi ni Dante.
sinusubukang magpakatatag. Hindi pinansin ni Amihan ang kanyang pagtanggi. May dalawa kang pagpipilian, Dante. Pagpapatuloy niya sa malamig na boses. Ang una, hahayaan kitang harapin ang mga pinagkakautangan mo at alam nating pareho kung paano sila maningil. O ang pangalawa, huminto siya, hinahayaang mabitin sa hangin ang banta. Tatanggapin mo ang alok ko. Napakunot ang noo ni Dante. Anong alok? Babalik ka sa korte, sabi ni Amihan. Sasabihin mo ang buong katotohanan. Isisiwalat mo ang plano ni Velasco. At pagkatapos noon, tumingin si Amihan sa mga mata ni Dante. Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa desperasyon. Babayaran ko ang lahat ng utang mo. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa. Isang bagong buhay. Malayo sa lahat ng to, kapalit ng katotohanan. Napatulala si Dante. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang mga banta, ang mga suntok. Hindi isang alok ng kaligtasan. Bakit? Tanong ni Dante. Ang kanyang pagkalito ay mas matindi pa kaysa sa kanyang takot. Bakit mo to ginagawa? Para kay Velasco? Umiling si Amihan. Tumingin siya sa malayo. Ang imahe ni Bituin na umiiyak sa korte ang nasa kanyang isipan. Ang sakit sa kanyang mukha. Ang galit sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, isang katotohanan ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang katotohanan para kay Dante, ngunit higit sa lahat para sa kanyang sarili. Dahil mahal ko siya. Ang pagbabalik sa korte ay parang paglalakad patungo sa sarili mong bitayan. Ang bawat hakbang ni Bituin sa malamig na sahig ay tila may kasamang kadenang hindi nakikita. Manhid na ang kanyang puso. Pagod na ang kanyang kaluluwa. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa pagtayo ay ang marahang pag-alalay ni Attorney De Luca sa kanyang siko. Ang mga flash ng kamera ay hindi na nakakabulag. Ang mga ito'y mga paalala na lamang ng kanyang kahihiyan. Naupo siya sa parehong silya kung saan gumuho ang kanyang mundo. Ang tingin ay blangko, nakatuon sa kawalan. Sa kabilang panig, naroon na naman si Dante, isang perpektong aktor sa kanyang pinakamalaking pagganap. Ang kanyang abogado ay nagsimula na sa kanyang huling argumento. Ang mga salita ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Your Honor, ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang tabloid ang mga testimonya. Lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon. Si Ginang Ramos ay isang babaeng may kaduda-dudang moralidad. Isang inang inuuna ang sariling interes kaysa sa kapakanan ng kanyang anak. Objection! Speculation! Matigas na sabi ni Attorney De Luca. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawawalan na ng talab. Napapikit si Bituin. Gusto na lang niyang matapos ang lahat. Handa na siyang sumuko. Para saan pa ang paglaban kung ang buong mundo ay nahatulan na siya? Poyvi, Amihan. Nakatayo si Amihan sa likuran ng courtroom, isang anino sa dilim. Pinapanood ang dahan-dahang pagguho ng pag-asa sa mukha ni Bituin. Ang bawat salita ng abogado ni Dante ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang makita ang babaeng pinakamahalaga sa kanya na yurakan ng ganito. Ito ang pinakamatinding parusa. Hawak niya ang kanyang telepono. Isang text mula kay Marco. He's here, sir. Nasa holding room na. Huminga ng malalim si Amihan. Oras na. POV, Bituin. Kung wala na pong idadagdag ang prosekusyon, ang korte ay handa nang magbigay ng pinal na hatol. Sabi ng hukom, ito na. Ito na ang katapusan. Niyakap ni Bituin ang sarili. Inihahanda ang puso para sa huling dagok. Sandali po, Your Honor. Isang boses ang pumunit sa katahimikan. Isang boses na pamilyar. Isang boses na hindi inaasahan. Lahat ay napalingon sa pintuan. At doon, nakatayo si Dante Vargas. Ngunit hindi na siya ang aktor na umiyak kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot,
pag-aalinlangan, at isang kakaibang determinasyon. Naglakad siya patungo sa harapan. "Mayroon po akong gustong sabihin," sabi ni Dante. Ang boses ay nanginginig. Ang lahat po ng sinabi ng aking abogado, ang lahat po ng ebidensya, ay isang kasinungalingan, isang kolektibong paghinga ng gulat, ang maririnig sa buong silid. Maging ang abogado ni Dante ay natigilan. "Mr. Vargas, ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ng hukom. Ang kilay ay salubong. Tumingin si Dante kay Bituin, isang tinging puno ng pagsisisi, at pagkatapos ay tumingin siya sa hukom. "Your Honor, binayaran po ako. Binayaran po ako ng Velasco Holdings para sirain si Bituin Ramos at si Mr. Amihan Montenegro. Sila po ang nagbayad sa photographer. Sila po ang nag-utos sa akin na magsinungaling. Ginamit ko po ang anak ko para sa pera." Ang pag-amin ay isang bombang sumabog sa gitna ng korte. Ang mga reporter ay nagkagulo. Si Bituin ay napatulala. Sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. "May ebidensya ka ba sa iyong mga paratang, Mr. Vargas?" Tanong ng hukom. Sa hudyat ni Dante, pumasok ang dalawang lalaking nakauniforme. Bit-bit ang mga kahon ng dokumento, mga bank statement, mga recording ng pag-uusap. Ang lahat ng ebidensya na inihanda ni Amihan. Habang ang korte ay nasa gitna ng kaguluhan, isang tao pa ang tumayo. Si Amihan Montenegro. Naglakad siya mula sa likuran. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. "Your Honor," sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Naririnig ng lahat. "Nandito po ako para kumpirmahin ang lahat ng sinabi ni Ginoong Vargas." Humarap siya, hindi sa hukom, kundi sa mga tao, sa mga kamera, at higit sa lahat, kay Bituin. "Totoo pong tinulungan ko si Ginang Ramos, ngunit hindi dahil sa anumang masamang intensyon. Tinulungan ko siya dahil nakita ko sa kanya ang refleksyon ng aking ina. Nakita ko sa kanya ang parehong tapang at dignidad. At oo, huminto siya, at ang kanyang tingin ay buong pusong ibinigay kay Bituin. Minahal ko siya, at dahil sa pagmamahal na yon, at sa aking kapabayaan, nailagay ko siya sa panganib. At para doon, sa harap ninyong lahat, humihingi ako ng tawad. Lalo na sa iyo, Bituin." Ang pag-amin ay mas malakas pa kaysa sa pag-amin ni Dante. Ito ay isang pagbubunyag ng puso. Nakatitig lang si Bituin kay Amihan. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng paglaya at pag-unawa. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at pinal. Ang kaso laban kay Bituin ay ibinasura. Ang buong kustodya ni Sinag ay ibinalik sa kanya. At isang imbestigasyon laban sa Velasco Holdings ay agad na ipinag-utos. Nang ihampas ng hukom ang kanyang gavel, ang tunog ay parang isang musika ng tagumpay. "Nanay," isang maliit na boses ang kanyang narinig. Nakita niya si Sinag na tumatakbo palapit sa kanya mula sa isang silid sa gilid, inalalayan ng isang social worker. Yumuko si Bituin at sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. "Anak ko," iyak niya, habang hinahagkan ng bawat sulok ng mukha ni Sinag. "Miss na miss ka ni nanay." "Miss na miss din po kita, nanay," sabi ni Sinag, ang mukha'y nakasubsob sa kanyang balikat. Sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, sa gitna ng magulong mga reporter, isang pares ng mata ang nakamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Si Amihan. Nakita niya ang naangiti sa pagitan ng mga luha nito. Tumango ito sa kanya ng bahagya, isang tango ng pasasalamat, ng paghingi ng tawad at ng pangako. Nagkatinginan sila. Ang lahat ng pader, lahat ng kasinungalingan, lahat ng sakit ay naglaho na. Ang natira na lang ay ang dalisay na katotohanan ng kanilang mga puso. Naglakad si Amihan palapit sa kanila. Ano ang kanyang sasabihin? At ano ang magiging tugon ni Bituin
Matapos ang lahat, ang huling paghuhukom sa korte ay tapos na. Ngunit ang paghuhukom ng kanilang mga puso ay ngayon palang magsisimula. 1 taon, 12 buwan, 365 araw. Ganoon na katagal ang lumipas mula ng huling araw na tumuntong siya sa korte. Ngunit kung titingnan, ang 1 taon ay parang isang buong buhay na rin, ang layo mula sa babaeng halos mamatay sa sakit at kawalan ng pag-asa. Ang hangin sa paligid niya ngayon ay hindi na amoy basura o takot. Ito ay amoy ng bagong lutong sinangag, ng piniritong isda at ng matamis na samyo ng mainit na tsokolate. Nakatayo si Bituin sa gitna ng isang maliit ngunit masayang lugar, ang kanyang munting karinderya. Ang pangalan nito, na nakapinta sa isang simpleng signboard na gawa sa kahoy, ay ang Munting Sinag. Ang lugar ay hindi malaki, ngunit ito'y puno ng buhay. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay dilaw na sikat ng araw. Sa bawat lamesa ay may isang maliit na florerang may sariwang bulaklak ng gumamela. At sa isang sulok, may isang chalkboard kung saan nakasulat, "Para sa mga batang nagugutom, ang kanin at sabaw dito ay laging libre." Hindi na siya isang janitor, hindi na rin siya isang biktima. Siya ngayon ay si Nanay Bitu, ang may-ari ng isang lugar na hindi lang nagbebenta ng pagkain, kundi nagbibigay din ng pag-asa. "Nanay, ubos na po yung kanin sa table 3. Sigaw ng isang pamilyar na boses. Napangiti si Bituin. Lumingon siya at nakita si Sinag na ngayon ay 6 na taong gulang na, masiglang masigla habang nagpupunas ng lamesa. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas, ang kanyang munting sinag na ngayon ay nagniningning ng buong liwanag. "Opo, boss!" Biro ni Bituin. Kumuha siya ng isang malaking sandok ng kanin at dinala ito sa lamesa kung saan nakaupo ang isang pamilya. Habang naglalakad, pabalik sa kusina, natanaw niya ang kanyang kaibigang si Diwa na masayang nakikipagkwentuhan sa mga customer. Si Diwa ang kanyang naging unang empleyado at kanang kamay. "Uy, Bitu!" sabi ni Diwa. "Tingnan mo kung sino ang dumating." Itinuro ni Diwa ang pintuan. At doon, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. Wala na ang mamahaling suit, ang kumikinang na sapatos, ang malamig na aura ng isang bilyonaryo. Nakatayo doon si Amihan, o mas kilala na ngayon sa karinderya bilang si Kuya Ann. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting hindi napilit, isang nangiting umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. Sa kamay nito, may dala itong isang bayong na puno ng mga sariwang gulay mula sa probinsya. "Good morning, Bitu," bati nito. "Ann," sagot ni Bituin. Ang puso'y pumipintig sa isang kalmado at masayang ritmo. "Ang aga mo yata ngayon." "Namiss ko kasi agad yung aros kaldo mo," sabi nito. Lumapit at inilapag ang mga gulay sa counter. "At syempre, namiss din kita." Ang huling mga salita ay sinabi niya ng pabulong, sapat lang para marinig ni Bituin. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng 1 taon, ganito na ang kanilang naging buhay. Dahan-dahan, walang pilitan. Isang paghilom na sabay nilang pinagdaanan. Matapos ang araw sa korte, hindi siya pinilit ni Amihan. Sa halip, binigyan siya nito ng espasyo. Tinulungan siya nitong maghanap ng isang maliit na apartment na malayo sa baryo dagat-dagatan. Sinigurado nitong maayos ang pag-aaral ni Sinag. At nang sinabi ni Bituin ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kainan, hindi ito nag-atubili. Hindi niya ito binigyan ng pera. Sa halip, tinulungan niya itong kumuha ng isang maliit na business loan. Tinuruan siya kung paano mag-manage ng finances at naging kasama niya sa bawat hakbang. Ibinigay sa kanya ni Amihan hindi ang kanyang yaman, kundi ang kanyang oras, ang kanyang respeto, at ang kanyang tiwala. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. "Tito Ann!" sigaw ni Sinag, tumatakbo palapit kay Amihan.
Binuhat ni amihan ang bata ng buong pagmamahal. Kamusta ang paborito kong manager? Okay lang po. Tulungan ko po kayo maghiwa ng sibuyas? Huwag na, anak. Natatawang sabi ni Bituin. Baka daliri mo ang maihiwa mo. Sige na, maglaro ka muna doon. Habang pinapanood niya ang mag-ama, hindi sa dugo, ngunit sa puso, na nagtatawanan, naramdaman ni Bituin ang isang lubos na kapayapaan. Nang hapong iyon, pagkatapos magsara ng karinderya, naupo silang tatlo sa labas, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas, isang magandang tanawin. Inakbayan siya ni amihan. Isinandal naman ni Bituin ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa kanilang harapan, masayang naglalaro si Sinag, habol ang isang tutubi. Masaya ka ba, Bitu? Tanong ni amihan. Tumingin si Bituin sa kanya. Sa mga matang dati mo na puno ng kalungkutan, ngunit ngayoy puno na ng pagmamahal. Sobra, sagot niya. Hindi nila kailangan ng malaking mansyon o mamahaling sasakyan. Ang kanilang mundo ay simple lang. Isang munting kainan, isang masayang bata, at isang pag-ibig na binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Inilapit ni amihan ang kanyang mukha at marahan siyang hinalikan sa labi. Isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na nag-aalinlangan. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako, umuwi na ako. Mula sa isang babaeng humihingi ng limos sa likod ng restaurant, si Bituin ay naging isang babaeng nagbibigay pag-asa. Mula sa isang bilyonaryong walang laman ng puso, si amihan ay naging isang lalaking natagpuan ng yaman sa pagmamahal. At si Sinag, ang kanilang munting sinag, ang naging buhay na patunay na sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisikat ang isang bagong umaga. At dito, nagtatapos ang kwento ni Bituin at amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Sa inyong paglalakbay kasama si Bituin at amihan, mula sa madilim na eskinita hanggang sa pagsikat ng isang bagong umaga. Ang pagsulat po ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga sandali ng bigat, ng galit, at ng halos pagkasuko. Mga damdaming ramdam ko rin kasama ni Bituin. Ngunit mayroon ding mga sandali ng kilig, ng pag-asa, at ng di matatawarang kaligayahan na sana'y naramdaman ninyo rin kasama nila. Higit sa isang simpleng kwento ng pag-ibig, ang limos ng puso ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pagtulong ay hindi nagmumula sa limos, kundi sa pag-unawa. Na ang pinakamalalim na sugat ay kayang paghilumin ng pagpapatawad. At kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may isang munting sinag ng pag-asa na nag-aabang. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga salita ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso. Ang inyong kakwentuhan, kwento at kilig